Hi mga mare, ngayong araw ay magluluto ako ng adobong baboy at gisadong Mickey. Kaya naman first of all, I would like to say thank you. Uy, ba't ganyan? Hindi ka gagawa ng letter. Gago! At una, inaget nga lang ako dyan ng isang piraso ng sibuyas at ginayat ko nga lang ito ng malilit at kasunod ay nagpitpitin ako ng 3 pirasong bawang. At syempre pagkatapos ay hinugasan ko naman itong 1 kilong baboy na nabili ni Papa sa bayan. At bali hinugasan ko nga lang ito ng 3 beses para nga makasigurado na malinis talaga itong ating karni. At syempre pagkatapos ay naglagay na nga ako ng kawali dito sa ating apoy at nagsimula ng igisa itong sibuyas at bawang. At nung time na lumabas na nga yung aroma ng ating mga ginigisang mga aromatics ay inilagay ko na nga itong ating karni ng baboy. At bali hinintay ko nga lang yan na maging ganyan yung kulay at pagkatapos ay naglagay na nga din ako ng toyo. Tapos medyo nagagalit pa nga ako dyan kay Papa dahil nga kako ay bakit nga ganito yung biniling karne, wala man lang kataba-taba. Dahil nga kung mapapansin nyo ay talagang wala nga taba nga itong nabili ni Papang karne at parang puro balat nga laang. At syempre naglagay na nga din pala ako dyan ng iba't ibang klaseng pampalasa at syempre naglagay din ako ng dahon ng laurel para pandagdag bango dito sa ating adobo. At dahil nga medyo matigas pa nga itong ating mga karne kaya naman nagdagdag nga lang ako dito ng 1 basong tubig. At habang hinihintay ko nga lumambot itong ating mga karne ay nagsimula naman akong gayatin itong mga karne na ilalahok nga natin dun sa gisadong Mickey. At bali bumawas nga lang pala ako ng ilang pirasong gayat ng karne doon nga sa inadobo natin kanina. At pagkatapos sinaget nga lang ako dyan ng 2 piraso ng sibuyas dahil nga medyo maliit itong ating mga sibuyas. At syempre hindi nga pwedeng mawala itong bawang kaya naman nagpitpit na din ako ng ilang piraso ng butil ng bawang. At pagkatapos hinugasan ko na nga rin itong mga gulay na nabili ni Papa sa bayan na nagkakahalaga ng 20 pesos ang isang balot. At bali yung ganyang mga gulay nga pala na nabibili sa bayan ay nakagayat na talaga kung kaya tuhugasan mo na nga laang. At saktong-sakto nga na pagkatapos ko nga dito sa paghuhugas ng gulay ay malapit na nga rin magkati itong ating adobo na pinapalambot nga kanina. Kaya naman sa puntong ito ay naglagay na nga ako ng suka at 1 kutsara ng asukal. Dahil kapag nga adobo ang usapan ay ang gusto ko talaga ay yung naglalaban ng tamis, alat at pati nga ang asin. Tapos syempre hinayaan ko nga muna itong kumulo dahil nga baka nga raw mahilaw yung suka natin kapag nga hinalo daw natin ito agad. Pero sa puntong ito mga mare ay luto na nga itong ating adobo pero hindi ko na nga ito masyadong papakatihin dahil nga masarap naman kapag nga may kaunting sabaw. Tapos syempre hindi ko na nga ito pinatagal at inilagay ko na nga ito sa mas malaking lalagyan dahil nga dito na rin tayo magluluto nung ating gigisahing Mickey. At dahil adobo naman ang niluto natin dito sa kawaling ito kung kahit hindi na nga natin ito hugasan dahil nga sayang pa nga yung natitirang lasa nito dito. Tapos isa pa ay baboy din naman ang lahok nito kung kahit hindi naman ito makakaapekto sa lasa nga nung ating lulutuin. Pero bagay ganito nga na hindi mo nga huhugasan yung kawali ay kailangan mo nga magmadali dahil nga masusunog yung mga natitirang sarsa dito. At bali nakapag-isa na nga pala ako mga mare ng sibuyas at bawang kaya naman inilagay ko na itong mga karne na ginayat nga natin kanina. At pagkatapos ay isinunod ko na nga ding ilagay itong ating mga gulay na hinugasan ko rin kanina. Tapos ayun mekos-mekos ko nga lang yan para nga makapagyakapan ng bawat isa. Sana Gago! At syempre pagkatapos ay nagsimula na nga akong maglagay nitong ating mga pampalasa kagaya nga ng toyo, paminta at kaunting betsin. Tapos naglagay din pala ako dyan mga mare ng 1 piraso ng Knorr cubes at fork nga ang flavor niya para maging mas lasang baboy itong ating niluluto. At pagkatapos ay hinayaan ko nga lang yan dyan sa apoy at hinalo ng bahagya. At makalipas lamang ang 1 minuto ay inahon ko na nga ito agad dahil nga half cook lang dapat ang pagkakaluto natin dito sa ating mga gulay. Dahil nga ang iniiwasan natin ay ang ma-overcook nga itong ating mga gulay. At pagkatapos dito rin sa pinaglutuan natin kanina ay naglagay ako ng kalahating tabo ng tubig. At bali tinakpan ko nga muna ito at iintayin nga natin itong kumulo. Tapos kapag ito nga ay kumulo na ay ito na nga ang hudyat na pwede na nga nating ilagay itong ating mga Mickey. At bali kalahating kilo ng Mickey nga lang pala mga mare yung aking ginamit dyan. At syempre hinati ko nga din pala yan sa gitna mga mare dahil nga masyado naman mahaba kung hindi nga natin ito hahatiin sa gitna. Tapos nung mapansin ko nga na nag-iba na nga ang kulay nitong ating mga Mickey ay inilagay ko na nga itong mga gulay na hinango ko nga dito kanina. Tapos sa mga oras na ito mga mare ay pwede na nga natin itong ahunin at hindi ko na nga ito papakatihin pa. Dahil nga ayaw namin dito sa bahay na ang pansit ay wala ngang sabaw. Dahil parang napakalungkot nga kainin kapag talagang tuyong-tuyo yung pagkain. Tapos yung ganitong klase nga ng Mickey ay hindi nga namin ito minemerienda dahil nga ito ay aming inuulam. Pero kung minsan ay minemerienda namin ito pero madalas ay talagang inuulam. At syempre luto na ito mga mare kaya naman kumuha na rin kayo ng inyong pagkain dyan at sabayan nyo kaming kumain. Tapos kinabukasan ay naimbitahan pala kami dito sa kasal nitong aming pinsanin. At dito nga lang yan sa kalapit barangay
barangay namin. Pero ako sana nga ay hindi sasama dito dahil nga kako ay nakakahiya na nga dahil nga napakarami na namin. At dahil ako nga lang ang maiiwan sa bahay tapos wala pang nilutong pagkain si mama, kaya naman kako ay sasama na nga rin ako. Kaya naman kahit nakakaya dahil nga buong angka na nga kami dito ay for the go para sa minudo at saka doon nga sa matamis na balat. Basta yun na yun mga mare at hindi ko nga alam kung anong tawag nga sa putahing yun at sa mga handaan ko nga lang yun natitikman. At bali medyo maagap nga pala nung pumunta nga kami dito kaya naman wala pa nga yung mga kinasal. Bali yung lalaki nga pala ang pinsani namin dito at pumunta pa nga talaga ito sa aming bahay para nga mangumbida. O diba? At dito nga lang kayo makakakita niyang ganitong kasalan dahil nga talagang probinsyang-probinsya nga ang datingan. At ayun na nga pagkatapos nga namin kumain ay nagpasya na nga rin kaming umuwi dahil nga medyo may aabyarin nga si mama sa bahay. Basta sa inyong mag-asawa, humayo kayo at magpakarami.